Minsan pa nga po, tayo po'y tumayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Maligayang Pasko po. Merry Christmas. Amen. Sino po excited sa Pasko? Amen. No, celebrate natin yung birthday ni Jesus. Bagamat di naman talaga December eh. No? Wala naman binanggit sa Bible kung anong date, kung anong buwan. No po. Ang mahalaga, inaalala natin na mayroong isang anak ng Diyos na nagkatawan tao para tayo mabigyan ng kaligtasan. Yun yung ating ise-celebrate. Amen? Sige po, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Patuloy mong gamitin ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo at ng kapangyarihan mo, Panginoon. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga espiritual na puso at ng aming mga isipan, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong salita. Salamat po, Panginoon. Kapangyarihan mo, Panginoon, ang aming hangad. Salamat po. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayo makaupo. Munti ko na masabi, pwede na ko yung makauwi. Amen. Ito po'y may pamagat na ang kapangyarihang kaloob ng Diyos. Sino dito ang gusto ng kapangyarihang kaloob ng Diyos? Amen. No? Minsan may nagsabi, gusto mo ba ng kapangyarihan? Gusto mo ba maging superhero? May nagsabi, mga bata, gusto nila maging si Superman. No? Alam niyo ba ang Diyos nagbibigay ng kapangyarihan? Kanino ito binibigay? Sa mga mananampalataya. Sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan tulad ni Superman. No, kaibang kapangyarihan ito. Ang sabi ng Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, sino nagsasalita dyan? Si Jesus. No? Si Jesus. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, may binabanggit po dito, bibigyan tayo ng kapangyarihan. So, may sino ang magkakaloob? Ang banal na Espiritu. At may layunin. Bakit ito bibigay? No? May layunin. Upang tayo ay maging mga saksi ng ating Panginoon. No? Tagapagdala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon, tanong, sino ngayon sa araw na ito gusto ng kapangyarihang mula sa ating Panginoon? Amen. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin, ang banal na Espiritu ang gumagawa upang tayo magkaroon ng pagkakaisa. Tama po ba? One heart and one mind. So, para tayo magkaroon ng pagkakaisa, nandoon yung banal na Espiritu. Siya ang gumagawa, hindi ang pastor, hindi ang mga leader, para magkaroon tayo ng pagkakaisa. No? Ang mga mananampalataya. Sino may gawa? Ang banal na Espiritu. Sabi ko nga, siya ang may gawa. At hindi magaganap ang pagkakaisa kung hindi tayo puspos, mga kapatid, ng bautismo ng banal na Espiritu. Ngayon, gaano kahalaga na ang isang Kristiyano ay bautismado ng Espiritu Santo? Sino dito ang isang Kristiyano na tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Amen. Nasa puso nyo na si Jesus. Amen. So kung nasa puso mo na si Jesus, ikaw ay isang mananampalataya ni Jesus, napaka-importante na ikaw mismo ay bautismado ng banal na Espiritu. Amen? Iba pa yung bautismo sa tubig, ha? Etong bautismo sa Espiritu Santo ay pagbibigay, pagkakaloob ng ating Panginoon ng ng kapangyarihan. Kapangyarihan kanino? Sa mga mananampalataya. No? Mahalaga ba? Mahalaga ang role ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Yung role niya,
No, akala, sabi, wala, okay na, kilala natin ang Ama, ang Anak, hanggang doon na lang. No, marami kasi hindi naniniwala sa ikatlong persona ng ating Diyos. No? Hindi naniniwala, hindi daw kinikilala ng marami ang alin, ang banal na Espiritu. Pero tayo mga Pentecostal, naniniwala tayo. Naniniwala tayo na mayroong banal na Espiritu at sa gawa, kapangyarihan, no? At sa kanyang pagiging persona. Sino? Ang banal na Espiritu. Mayroon lamang tayong isang Diyos, ngunit mayroon siyang tatlong persona. No? Isang Diyos, ngunit mayroong tatlong persona. Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, sabi ko nga po, talakayin natin yung role ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Ulitin ko, sino dito ang mananampalataya? Amen. Una, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan. Sabi ko, role ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, pagkakalooban ka ng Diyos o ng banal na Espiritu ng kapangyarihan. Wala kayong kapangyarihan. Ang hina. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Ayon. Sabi ng Gawa 1:8, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Ito ang susing salita sa aklat ng mga gawa. Ang pangunahing layunin ng bautismo sa Espiritu ay, una, pagtanggap ng kapangyarihan upang maging saksi para kay Kristo. Kaya tayo tatanggap ng kapangyarihan upang tayo'y maging mga saksi ni Kristo. Kinilala mo siya eh. So kung kinilala mo si Jesus, dapat yung buhay mo at yung patuto mo nagpapakita ng pagkilala mong tunay sa ating Panginoon. At kilala mo siya. Tama? So ngayon, pag bautismado ka, nabautismo ka ng Espiritu Santo, ito ay pagtanggap ng kapangyarihan upang maging saksi tayo para kay Kristo. Ano pa? Nang sa gayon, ang mga nagkasala ay manumbalik sa Diyos. Kapatid, tingnan niyo po ito. Pagkakalooban tayo ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ng kapangyarihan, upang maging daan tayo ng alin? Ng mga tulad natin. Ulitin ko ng mga tulad natin na dating mga masama, mga dating makasalanan, ngayon tayo magiging mga saksi para sa mga tulad natin, no? At silang mga tulad natin ay kikilala sa Panginoon at tayo magiging daan upang ang mga ito ay maging tulad na rin natin na nilinis ng Panginoon, pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Hallelujah! Kapatid, magiging daan ka upang ang isang makasalanan magbabalik loob sa Panginoon. Di ba? Ang sarap na kapangyarihan yun. Hindi yung kapangyarihan katulad ni Superman, ni Batman. Kapangyarihan upang ang mga makasalanan, tulad natin noon, magbabalik loob sa ating Panginoon. Sino dito gusto yung makasalanan magbabalik loob sa Panginoon? Sabi ko nga, walang nagawa ang lipunan. Di po ba? Bakit hanggang ngayon, tingnan nyo, nagkakagulo ng ating bansa? Panalangin nyo ang ating bansa. Nagkakagulo ang ating bansa. Kasi may nangako noon. Walang kulay ito Wala, hindi ako kung sino namumuno, doon ako. Kasi may nangako noon na in 6 months, mawawala ang krimen. Kaya lang may krimen pa rin. May krimen pa rin. Patunay na ang lipunan, kahit anong sistema, programang gawin ng lipunan para sa taong masama, mananatili ang taong masama dahil hindi siya pinananahana ng ating Panginoon. Sino ang may kapangyarihan upang ang masama ay mabago? Ang ating Panginoon. Sino ang gagamitin ng Panginoon upang ang masama kumilala kay Kristo? Tayo, kapatid. Tayo na kumilala kay Kristo, gagamitin ka ng ating Panginoon upang ang mga masama, upang ang mga makasalanan tulad natin, magbabalik loob sa ating Panginoon. Hindi ba kayo excited noon? Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, isang kaluluwa tumanggap sa Panginoon.
Laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. Pero ninyo, magiging tagapagdala tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi kaya ka nabautismuhan, hindi para lang madama mo yung sarap ng naki Lord, yung joy na pag nag-worship tayo, nagkakaroon pa ng gift of the, gift, no? O yung, gift, speaking in tongue. No, hindi lang yon. Kundi yung kapangyarihan upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pastor, hindi po ako nag-aral. Hindi po ako nag-Bible school. Kapatid, hindi pag-uusapan dito kung nag-aral ka o nag-Bible school ka. Tandaan niyo po yan. Pagdating sa pagsaksi sa ating Panginoon, hindi pinag-uusapan kung ikaw ay nag-Bible school. Noong mga panahon ng mga alagad, walang Bible school. Hindi ko sinabing masamang huwag nang mag-Bible school. Mainam mag-Bible school. Kaya lang, kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Yung mga walang alam, siyang ginagamit ng Panginoon upang ang makasalanan ay magbabalik loob sa ating Panginoon. Kailan magaganap yon? Kapag tayo puspos ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Natandaan ko nung pinatayo ako. Hindi pa ako pastor noon. Sabi ni pastor, pumunta ka doon. Payag mo, mabuting balita. Pumupunta ako at nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. Hindi ako, hindi ako tumayo doon at sinabing, andito po si Romel na nag-aral sa ganitong Bible school. Hindi. Pero nakita ko. Habang inihahayag mo ang salita ng Panginoon, kahit hindi ka nag-aral, may taong tumatanggap kay Kristo. Amen? May taong tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. Pagpapakita na yung tao kahit walang alam, pag gusto ng Diyos gamitin, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya't napakalaga na bautismado ka ng banal na Espiritu. Parang yung iyong buhay may impact. Ang iyong buhay may impact sa mga taong nakapaligid. Ang hirap wala kang impact. Nandun ka, parang walang born again dun sa lugar na yon. Parang wala lang. No, kapatid, bago tayo dumako pa dyan sa mas na yan, gagamitin ka ng Diyos upang ang nagkasala ay manumbalik sa Diyos at ang maturuang sundin ang lahat ng inuutos ni Kristo. Kasi ang tao, kapag wala kay Kristo, ayaw niyang sumunod. Tama po ba? Pero kapag ang tao nakilala na niya si Kristo, willing siyang sumunod. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Kapatid, kayo ba handang sumunod kay Kristo? Ano pa? Ang bunga nito, sabi, si Kristo ay makikilala. Kapag tayo ginagamit na ng ating Panginoon, bautismado ka ng ating Panginoon, binigyan ka ng kapangyarihan. Bunga daw nito, si Kristo ay makikilala. Iibigin, pupurihin at magiging Panginoon ng bayang hinirang ng Diyos. So ang ganda ng layunin, hindi po ba? Kapag tayo, bautismado, may kapangyarihan, tagapagdala ng mabuting balita, bunga daw noon, si Kristo ay makikilala. Makikilala, iibigin ng tao. Pansinin niyo, kung lahat umiibig sa ating Panginoon, di walang krimen. Tama po ba? Kapatid, kapag bautismado ka, may kapangyarihan ka mula sa ating Panginoon, bunga niyan, si Kristo ay higit na makikilala. Bakit? Daladala mo ang salita ng ating Panginoon. At kapag maraming nahayagan ang salita ng ating Panginoon, marami ang iibig sa Panginoon. Amen? Kapag marami ang umiibig sa Panginoon, marami ang magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Marami ang magpupuri sa ating Panginoon. Ano daw ang sabi? Pupurihin
at magiging Panginoon ng bayang hinirang ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 28, verse 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano ang sabi? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. Tandaan ninyo, ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. So ano yung pinakikita sa Matthew 28, 18, 9, hanggang 20? Mayroon mandato. Ano ba yung mandato? Utos. Kanino? Sa mga mananampalataya. Pero bago ibinigay yung utos, yung Great Commission, mayroon siyang sinabi sa mga alagad. Ang sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, lahat daw ng authority. Binigay na sa ating Panginoon. Kapatid, kasi nanakaw ni Satanas yan. Yung authority na ibinigay sa tao sa pamamagitan ng pagtukso ni Satanas, nanakaw ni Satanas. Pero nang ang ating Panginoon napako sa krus, yung lahat ng authority na ninakaw sa tao na binigay ng Diyos, muling kinuha, binawi. Nino? Ni Jesus. Ngayon, yung authority na yon, sa bawat tatanggap kay Jesus, binibigay ng Panginoon yung authority na yon. Yung original na disenyo sa iyo ng Panginoon, binabalik sa iyo ng Panginoon. Andito ang authority. Kaya sabi ni Jesus, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ngayon, ang sabi niya, kaya humayo na kayo. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Mga kapatid, ang bigat niyan. At kailangan natin ang patnubay at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para magawa natin ang mandato na ito ng ating Panginoon. Go, preach the gospel. Yun lamang pag-go, ang hirap na eh. Yung pang-i-preach, kapatid, magagawa mo lang yan kapag tayo bautismado ng banal na Espiritu. Amen? So sabi, humayo, gawing bautismuhan ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo ang lahat ng kikilala sa Panginoon. At mayroong pauli eh. Hindi mo lang ipahayag eh. Tuturuan. Discipleship. Discipleship, hindi mo lang iahayag, ay na-share ko si Jesus, hindi ganon. Kailangan madisipulo mo yung nahayagan mo ng salita ng Panginoon at yung nahayagan mo ng salita ng ating Panginoon, isang araw madadala mo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit? Dinisipulo mo eh. Tinuruan mo, pinagtiyagaan mo eh. At ang sabi naman ng Panginoon, magagawa mo ang lahat ng bagay na yan. Bakit? Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa lakas ng Diyos. Kapangyarihang kaloob ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng authority ay ibinigay na kay Kristo. At sa ating paghayo, ibinibigay din ito sa atin ng banal na Espiritu. May binabanggit hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa dulo ng daigdig. Kapatid, wag mo na munang pangarapin yung hanggang sa dulo ng daigdig. Kapitbahay mo, sharean mo. Amen? Yung kapitbahay mo, sharean mo. With authority. May kapangyarihan. Galing kanino? Sa Diyos. Amen. Sabi, binalik na. Binalik na sa Kanya. Kaya sabi niya lahat ng authority, binigay na sa akin. Kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan na niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sino yung babautismuhan? Lahat ng tatanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas sa pamagitan ng ministeryo mo, kapatid. Di ba ang sarap noon? Sarap noon, dahil mong nadala kay Lord. At pagharap mo sa Panginoon, wow, ang dami. Ang dami mong nadala sa Panginoon. Ang mahirap nito, ang dami mong nadala sa Panginoon, hindi ka nadala sa langit. Meron kang ganon. Ang dami mong nadala sa Panginoon. Tapos ikaw hindi naligtas. Tumalikod ka kasi. Ang daming nadala sa ministeryo mo, tapos sa badahuli tumalikod ka. Di ba? Kapatid, ang sabi, lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, binigay na ng ating Panginoon. Kapag bautismado tayo ng banal na Espiritu, ang sabi, bibigyan ka ng kapangyarihan. Dunamis. Dunamis. Dynamo. Ano yung dunamis? Greek word ng ano? Dynamo. Dynamo. Tapos sa English, dynamite. So yung palang tumanggap, yung palang bautismado ng banal na Espiritu, pinagkakalooban siya ng kapangyarihan tulad ng ano? Isang dinamita. Isang dinamita. Ano ba ibig sabihin ng dinamita? Di ba pag sumabog yung dinamita, may impact, mayroong gumagano sa iyo, may dating? Di po ba? May impact. Yun yung sinasabi ko kanina. Ang isang Kristiyano na bautismado ng banal na Espiritu, may impact kung saan man siya naroon. Halimbawa, nasa opisina siya, may impact ka bilang mananampalataya, may dating ka. Di po ba? Yung word mo, yung salita mo, kapag nagsasalita ka na patungkol sa Word of God, may dating dun sa tao. May dating sa tao. Sabi ko nga, may impact. Bakit? May kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Dynamo. Dynamo power of God. Yung ibibigay sa atin, no, ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng dunamis ay kapangyarihan. Kapangyarihang kaloob ng banal na Espiritu. No? Higit pa yan sa lakas o kakayahan na kayang ibigay ng mundong ito. Yung kayang ibigay ng Diyos. Hindi yan tulad ng lakas na naibibigay ng mundong ito. Dito sa mundong ito, may naibibigay na kapangyarihan eh. Pero yun, naglalaho yun. Di po ba naglalaho yung kapangyarihan binigay sa tao? Kinikilala ka ngayon, may kapangyarihan ka ngayon, susunod, wala ka ng kapangyarihan. Wala na. Pero yung kapangyarihan mula sa Diyos, hindi naglalaho yun. May dating yun, may impact yun. Sabi ko nga, kahit saan ka naroroon, may dating ka. Hindi mayabang ang dating ha, may dating. Pag nagsasabi ka ng Word of God, pag nag-share ka na tungkol kay Jesus, kasi sabi, magiging saksi ko kayo eh. Kapag ginagampanan mo yung role mo bilang Kristiyano, tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos, may impact yung buhay mo sa taong nakakarinig. Naniniwala. Bakit? Pinatutuwanan hindi lamang ng salita mo, kundi pinatutuwanan ng mga gawa mo. Amen? May gawa. Kasi ang bautismado ng banal na Espiritu, hindi lang siya binautismuhan, binigyan ng kapangyarihan, kundi kapangyarihan din yung buhay mo na ating parang ganito, binago ka kasi ni Kristo. Kaya may dating yun. Ano nangyari? Dati siyang masama. Bakit ngayon nagbago na? Ano nangyari? Di po ba nagtataka ang tao? Bakit sila nagbago? Bakit siya nabago? Dati siyang masama, ngayon hindi na. Dati siyang mahilig sa ganito, ngayon hindi na. Aba, Word of God na lumalabas sa bibig niya. Ba? Di ba? May kapangyarihan, may dating sa tao. May pagtataka ang tao. May pagtataka. Ang mahirap nito, ang tao, hindi nagtataka. Hindi nagtataka. Kasi walang pagkakaiba. Yung born again at yung hindi born again.
Walang pagkakaiba. Kapatid, kapag mayroon ng pagtataka ang tao sa paligid mo, matuwa ka, magalak ka. Bakit? Nakikita sa buhay mo yung impact ng banal na Espiritu, yung dating, yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa mundong ito, sabi ko nga, ay panandalian. Kinikilala ka noon, ngayon hindi na. Amen? Hindi na. Dati, opo. Ngayon, isasalang ka na. Isasalang ka na sa investigasyon. Di mo ba? Kinikilala ka noon. Ngayon, hindi na. Panandalian. Kahit ano pa title mo noon, pag hindi na ikaw, pagpapakita na ang power, ang kapangyarihan dito sa daigdig dito, panandalian lang. Amen? Dati pansin ninyo, hindi sa kapag siya nagsalita na, pag nagsalita na, yung nauna nating tagapanguna noon, may tuldok yun. Ngayon, wala nang dating, kahit magmumura. Di po ba? Kasi bakit? Pagpapakita na ang kapangyarihan mo noon, tapos na. Amen? Tapos na. May bago ng kapangyarihan. At darating itong nakaupo na ito, lilipas din yung kanyang kapangyarihan. Kapatid, dito sa mundong ito, ang kapangyarihan ng tao, panandalian lang. Ngunit ang Kristiyanong bautismado, pusmos ng Espiritu Santo, nagpapatuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihang kaloob ng banal na Espiritu. Amen? Kapangyarihan. Bakit ba sila nakaupo sa pwesto? Di ba gusto nila ng change? Gusto nila ng pagbabago. Tama po ba? Di ba yan ang sigaw? Pagbabago, pagbabago. Gusto nila ng pagbabago. Lahat po yan. Gusto ng pagbabago. Gusto nila mawala ang krimen. Tama? Gusto nila. Pero pinapapakita na yung kanilang tangan-tangang kapangyarihan may limitasyon. May limitasyon. Gusto niya ng change, pero hindi lahat nagbabago. Nakukuha niyo po ako? Gusto nila ng pagbabago, pero hindi lahat ng nasa sakupan nila nagbabago. Saan nagaganap ang tunay na pagbabago? Kanino? Kay Jesus. Diba? At yung kapangyarihan na yon, ipinagkakaloob ng Panginoon ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya upang yung pagbabago makamit ng sanlibutang ito. Kahit papaano magkaroon ng pagbabago. Amen? Parang ganito lang yon. Dati tayong sakit ng ulo ng lipunang ito. Ngayon nabawasan. Diba? Napansin niyo po? Kung noon, sakit ka ng lipunan, nakilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, di ba nabawasan? Sino gumawa? Ang lipunan? Hindi. Si Jesus. Si Jesus ang nagbabago ng buhay ng tao. At yan ang pinagkakaloob ng Diyos na kapangyarihan sa mga mananampalataya. Upang ang taong makasalanan, kapag nabahaginan mo ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng tunay na pagbabago. Praise God! Di ba? Ang sarap nung isipin na ako'y magiging daan ng pagbabago. Kapatid, ang mga mananampalataya ni Kristo nagiging daan ng pagbabago ng lipunan. Kaya nga sinabi, maging ilaw kayo at asin ng sanlibutang ito. Asin. Alam niyo ba ang role ng asin? Ang role ng asin para mapabagal yung pagkabulok. Kaya pag yung isda, binili mo, hindi mo nilagyan ng asin, mamaya-maya ang baho niyan. Pero pag yung isda, nilagyan mo ng asin, hanggang kinabukasan gusto mo eh. Walang amoy yan eh. Bakit may asin? Tayong mga mananampalataya, sabi ni Jesus, kayo'y mga asin ng sanlibutang ito.
Alam ni Jesus, bulok ang sistema ng sanlibutan ito. Kailangan ng sanlibutan ng pabagal para mabulok ang sanlibutan ito. At sino ang gagamitin? Para ang sanlibutan ito ay hindi tuluyang mabulok. Ang mga mananampalataya, pinagkakalooban ng kapangyarihan. Amen? Asin, pampabagal ng pagkabulok. Bulok ba ang sistema? Paulit-ulit lang naman, di po ba? Bulok na sistema. Pero, dahil sa mga mananampalataya, sana nga umabot hanggang Malacanang. Alin? Alin? Yung pagiging asin. Nakatutuwa ni si Pastor Peter Tanchi nang mag-share ng gospel sa Malacanang, umaabot na. Praise God! Naririnig ng Pangulo. Ang alin? Ang salita ng Panginoon. Kapag ang namumuno, naging asinan sa sanlibutan ito, mga kapatid, isipin nyo na lang yung pagbabago. Bagamat hindi lahat magbabago, pero di po ba napapabagal yung pagkabulok ng sanlibutan? Dahil mismong namumuno, kilala si Jesus bilang Panginoon niya tagapagligtas. Kapatid, minsan alam niyo po ba, ginagamit yung walang alam. Minsan, tinanong, Mayor, born again, sino nag-share sa'yo? Sino nag-share sa'yo? Walang alam. Nakakilala si Mayor. Amen? Kapangyarihan. Tanong, gusto niyo ba ng kapangyarihan? Gusto niyo ba yung kapitan magiging born again? Tayo gagamitin ng Panginoon. Gusto niyo ba yung tanod? Tanod lang muna. Gusto niyo ba yung kapitbahay ma-born again? Tayo gagamitin ng Panginoon. Kapatid, tayo. Tinuturo nito ang kapangyarihan sa pagkilos, sa paggawa. Binibigyan diin ni Lucas ang pagkilos sa pagpapahayag ng mabuting balita at paggawa sa inuutos ng Panginoong Hesus sa lahat ng tagasunod niya. At kabilang sa kapangyarihan, kaloob ng banal na Espiritu ay kapamahalaang magpalayas ng masamang espiritu. Ano daw yung kasama dun sa kapangyarihang kaloob? Magpalayas daw ng masamang espiritu. Alam nyo ba, pag ang tao lulong sa kasalanan, may masamang espiritong naroon? Kaya nga hindi makatanggi. Gusto niyang magbago, pero hindi magbago. Bakit? Mayroong espiritu na nakaganon sa kanya. May stronghold. Amen? Meron. Kaya hindi makaalis doon sa kasalanan kasi nga hindi dahil yung kanta, gusto niyang bumait, hindi niya magawa. Di ba? Talaga hindi magagawa. Pero, kasama sa ipinagkaloob sa mga Kristiyano, sa mga bautismado ng banal na Espiritu, yung kapangyarihang lumayas ang masamang espiritu. Gusto nyo ba mapalayas ang masamang espiritu? O isa kayo sa nagsasabing tabi-tabi po, tabi-tabi po. Kapatid, hindi ginagalang si Satanas. Ulitin ko, hindi ginagalang si Satanas, hindi ginagalang ang mga diablo. Pinalalayas yan. Bakit mananampalataya pa? Gagalangin mo yung masamang espiritu. Ang gagalangin natin ang banal na espiritu. Diyos siya. Yun, masamang espiritu yun, pinalalayas yun. Tama? Pati nagtabi-tabi po, tabi-tabi po, tabi-tabi. Hindi. Palayasin mo. Palayasin mo. Isa yan sa tanda na ikaw ay bautismado. Ano pa? Kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Hey, may sakit, gagaling. Gagaling. Yan yung dalawang kinakailangan tanda na kasama sa paghahayag ng kaharian ng Diyos. Napaka-importante kasi noon.
Kapag nag-aahayag tayo ng salita ng Diyos, kailangan suko si Satanas sa iyo. Amen? Naunawaan niyo ako? Paano ka mag-ahayag ng salita ng Diyos kung ikaw mismo ay alipin pa rin ni Satanas? Kaya't napaka-importante yung nag-ahayag ng salita ng Diyos, malaya, at may kapangyarihan, may authority galing sa Diyos. Kapag nakatayo siya doon, si Satanas nanginginig. Nanginginig. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa authority binigay ng Diyos sa iyo. Dahil tangan-tangan mo yung authority ng Diyos. Tayo, wala tayong authority. Yung authority ng ating Panginoon ang ibinibigay sa atin. Kaya suko si Satanas. Lumalaya si Satanas. Amen? Kasama yon. Ano pa? Magpagaling daw ng may sakit. Di ba sabi? Patong ninyo ang inyong mga kamay sa ulo ng may sakit. Pairan ninyo ng langis. At ang may sakit ay gagaling. Kasama yan sa doktrina ng AG. Naniniwala tayo sa, pagpapagaling ng Diyos. Meron din naniniwala na ang Diyos gumagawa ng milagro. Hindi, nagpapagaling ang Diyos. Doktrina ng Assemblies of God yan. Na ang Diyos ay nagpapagaling. Christ is the answer. The great physician. 4 cardinal doctrine yun. Yung Christ is the answer, pag kinantan nyo yun, yun yung ating 4 cardinal doctrine. Savior, baptizer, di ba? O, kantayin ninyo, Christ is the answer. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. Inalis yung isa doon sa kanta. Alam nyo ba kung ano yung 4 cardinal doctrine? Susunod doon, He's coming soon. Si Jesus babalik uli. Amen? So kasama doon sa 4 cardinal doctrine ng Assemblies of God, si Jesus, healer. Manggagamot. Manggagamot, kapatid. Manggagamot. Ngayon, sino ang gagamitin ng Panginoon upang ang may karamdaman gumaling? Mga alagad niya. Pinupuspos niya. Ang sabi ng Lucas 4:14, bumalik si Jesus sa Galilea at sumakan niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. No? Yang kaganapan na yan ay pagkatapos ng 40 days and 40 nights ng prayer and fasting ni Jesus. 40 days and 40 nights din siyang tinutokso ni Satanas. No, 40 days and 40 nights tinutokso siya ni Satanas. Ngunit hindi na naig ang tukso ni Satanas. Bakit? Kasi taglay niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapatid, taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan natin, si Jesus, nung naparito sa daigdig na ito, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sinubok ni Satanas na tuksuhin? Nakita nyo, tinukso ni Satanas. Kilala ni Satanas si Jesus. Alam niyang anak ng Diyos yan. Bakit pinilit tuksuhin? 40 days and 40 nights, tinutukso siya. Hindi isang araw lang, 40 days and 40 nights, tinutukso siya. Ni Satanas. Bakit? Kasi nung nandito siya sa lupa, si Jesus, taong-tao. Sinusubok ni Satanas na natuksuin. Natuksuin. Kasi alam ni Satanas, siya'y nagkatawan tao. Ngunit hindi na naig ang tukso ni Satanas. Alam niyo kung bakit? Bautismado siya ng banal na Espiritu. Bago siya mag-prayer and fasting, basahin ninyo, binautismuan muna siya ni Juan Bautista. Bago siya sumabak sa ministeryo,
Nagpabautismo muna siya kay Juan Bautista, nabautismoan sa tubig, pagkatapos nun, pag-ahon, may nagsalita, na, di ba, ang Ama, at bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. Bautismado si Jesus ng Espiritu Santo. At pagkatapos nun, pumunta siya sa ilang, 40 days and 40 nights, nag-prayer and fasting. Pagkatapos nun, the rest, ministeryo na. Nakita niyo yung ginawa ni Jesus? Kumuha ng lakas. Saan? Sa banal na Espiritu. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya hindi na naik si Satanas. Kanino? Kay Jesus. Dahil siya ay bautismado ng banal na Espiritu. Kapatid, tandaan natin, nung narito siya, taong-tao siya. Pero hindi nahulog sa tukso ang ating Panginoon. Bakit? Nasa Kanya ang Espiritu Santo. Sabi, tinukso, no? Ngunit hindi na naigang tukso ni Satanas. Bakit? Kasi taglay niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At anong naganap? Pagbalik niya sa Galilea, kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol kay Jesus. Bakit kumalat ang balita tungkol sa Kanya? Dahil sa sinasabi ng dalawang tanda na sinasabi ko, kasama sa paghahayag ng kaharian ng Diyos ay ang pagpapalayas kay Satanas at pagpapagaling sa may sakit. Dito pinakita, walang kapangyarihan si Satanas sa ating Panginoon. Kapatid, kapag ikaw bautismado ka ng banal na Espiritu, wala ring kapangyarihan si Satanas sa iyo. Naniniwala kayo, walang kapangyarihan si Satanas sa iyo? Kailan nahuhulog? Kapag wala ka sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya't mayroong mga mananampalataya hulog sa kasalanan. Pansinin ninyo, pag hulog ka sa kasalanan, anong kulang? Kulang sa pananalangin. Kulang saan? Kulang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya, weak, mahina. Bakit? Kulang Umaalis ka dun sa pinanggagalingan ng kapangyarihan. Misan pa nga, unplug ka na. Tinanggal mo yung saksakan. Hindi ka na nakakonect kay Jesus. Sino ba pinagmumulan ng lakas? Di ba ang Diyos? Kaya may mga mananampalataya, hulog, bagsak sa pagkakasala. Misa naman paulit-ulit dun sa isang pagkakasala. Bakit? Kasi nga, hindi ka connected. Misan connect, misan hindi. Si Satanas, nag-iintay lamang yan ng pagkakataon. Di ba? Iikot-ikot daw yan. Iniintay niya yung pagkakataon na mahina ka, nakita, hindi ka nag-pray, hindi ka nag-worship, hindi ka nag-Sunday service, hindi ka nagbasa ng Bible, nakita, tinukso ka, laglag ka ngayon. Kaya may mga Kristiyanong laglag. Bakit? Disconnected. Kapatid, napakahalaga, connected ka sa pinanggagalingan ng kapangyarihan, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Amen? 40 days and 40 nights, tinukso siya ni Satanas. Ngunit si Satanas ay dinaig ni Jesus. Ang sabi ng Lucas 4:13, pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo, sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Kaya sabi ko sa inyo iikot-ikot si Satanas Tingnan nyo, maging kay Jesus, nag-iintay siya ng ibang pagkakataon. Patuloy at patuloy. No, kaya lang, ganito lang yan. Kapatid, dinaignan ni Jesus si Satanas. Amen? Yung authority ni Jesus na daigin si Satanas ay ibinibigay din sa taong puspos ng Espiritu Santo. Dadaigin mo si Satanas para maikalat ang kaharian ng Diyos.
Kapatid, dadaigin natin si Satanas para maikalat ang salita ng Diyos. Amen? Sino dito? Daig niya si Satanas. Sino dito? Alam mong takot sa'yo si Satanas. Hindi tayo makakibo. Nakakita ng hinahanging kortina, may multo. Kapatid, daig mo si Satanas. Kapag naki-Jesus ka, daig natin si Satanas. Ano ibig sabihin ng daig? Ano ibig sabihin? Walang dating sa iyo lahat ng tukso ni Satanas. Yun ang ibig sabihin nun, daig mo si Satanas. Walang dating, tingnan niyo si Jesus, walang dating sa kanya ang tukso ni Satanas. Pinakita, ako talagang, gutom na gutom eh. Kung talagang Diyos ka gawin mong tinapay yan. Nakita niyo? Ano pinalaban ni Jesus? Word of God. Di po ba? Word of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam na alam ni Jesus, alam rin ni Satanas kung ano, Word of God. Diba? Kung talaga, gawin mo yan. Alam ni Satanas, kayang gawin ni Jesus, tinapay, yung bato. Alam ni Satanas nagugutom. Gawin mo nga tinapay. Ano pinanlaban? Word of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kita ninyo? Di ba napakahalaga ng nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon? Kasi pag dumarating ang tukso ni Satanas, para madaig mo siya, panlalaban mo rin kay Satanas, salita ng Diyos. Hindi salita mo. Walang authority yung salita mo, kapatid. Ang may authority, yung salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Lumayas ka, Satanas, in Jesus' name. Si Jesus kilala ko, ikaw hindi. Sabi sa Satanas. Bakit? Kung dati parang ganito, ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, naroon ka naman sa dati mong buhay, kahit gamitin mo yung pangalan ni Jesus, walang authority yon. Si Jesus may authority, pero ikaw na nagsasalita, wala ka authority. Bakit? Kasi nga nandun ka pa rin sa dating buhay. Kaya't napakahalaga, yung taong nakakilala kay Kristo, puspos ng Espiritu Santo para mamuhay ng may kabanalan. Upang pag sinabi niya sa masamang espiritu, in Jesus' name, lumayas ka, lalayas si Satanas. Bakit? Dahil ba sa authority mo? Authority binigay ng Panginoon. Amen! Kapatid, napakahalaga, puspos tayo ng Espiritu. Yung authority ni Jesus na daigin si Satanas ay ibinibigay sa taong puspos ng Espiritu Santo. Dadaigin na natin si Satanas. Sabi ko nga, para maikalat ang kaharian ng Diyos. Yan yung unang tanda ng kapangyarihang binibigay ng Espiritu Santo. Ano yung unang tanda? Ano yung unang tanda? Daig mo si Satanas. Kapatid, ano yung unang tanda? Daig mo si Satanas. Walang dating sa'yo yung tukso ni Satanas. Amen? Alam niyo ba, alam ni Satanas kung ano yung mga gusto natin? At yun yung inaahain niya sa atin. Pinagaganda niya yun. Pero kapag ikaw na kay Kristo na, bautismado ng banal na Espiritu, wala nang dating sa'yo yan. Kung noon ang kahinaan mo ay alak, kapag hinainang ka ng namamawis-mawis, di ba? Gumaganon. Pagka ikaw kumilala na kay Kristo, nabautismoan ng banal na Espiritu, kahit ilagay pa dyan ang napakalamig na alak, wala nang dating sa'yo yan. Wala na. Bakit? Daig mo na si Satanas Wala na. Amen? Wala na. Sa totoo lang, wala tayong kapangyarihan tanggihan ng bagay na yan. Alam ni Satanas, gusto natin yan. Pero kapag ikaw na kay Kristo na, wala nang dating sa'yo ang mga bagay na yan. Wala na.
Kung chick boy ka noon, kahit magandang babae pa, hiharap sa iyo ni Satanas, wala nang dating sa iyo yan. Pinakamaganda na lang sa iyo, ang asawa mo. Amen! Di po ba? Oh, kaya yung mga may asawa, maliligo kayo lagi para pag dating ng mister, mabango. Kasi nagpe-pray yan, Lord, di ba? Lord, huwag na akong magnanasa sa iba. Sa asawa ko lang. Siyempre dapat, pagdating ni mister, kaaya-aya tayo sa harapan ni mister. Tama po ba mga mister? Tama po ba? Kaya pinababa natin yung mga bata eh. Dapat kaaya-aya, dapat nag-aayos pa rin naman. Di po ba? Oh. Yung mga mister, dapat ganun din. Pagdating natin, dapat pogi pa rin tayo. Dapat hindi tayo amoy alak. Di po ba? Dapat hindi tayo amoy alak. Dapat hindi ka amoy ng iba. Alam niyo, amoy na iba. Natabi ka kasi sa iba. Kaya yung amoy nun, amoy mo na rin. Alam ng babae yan. Di po ba, mga babae? Alam niya yan. Alam nila yan. Ngayon, daig mo si Satanas. Daig mo si Satanas. Kapag ka ikaw, bautismado ng banal na Espiritu. Kahit anong dating ng tukso, daig mo si Satanas. Pangalawa, natanda, para dun sa pagpapahayag, ay yung daw pagpapagaling sa may sakit. No? Nang marinig, sabi ng Lucas 36, nang marinig nito, ang nagdaraang maraming mga tao, tinanong niya, ano ang nangyayari? No? Sino yung nagsabi niyan? Ang nagsabi niyan ay ang lalaki. Sino yung lalaking to? Sabi, isang lalaking may sakit. Siya ay bulag. Nang marinig niya, madaming tao, ang sabi nung binasa natin, pag binasa niyo yung kabuuan, nang madinig daw niya na maraming tao, siya ay nagtanong, ano ang nangyayari? May sumagot, si Jesus na taga Nazaret, nagdaraan. At nang marinig niya ito, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At nakuha niya ang pansin ng Panginoong Jesus. Pinakuha niya ang bulag at tinanong, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Agad, sumagot ang bulag, ibig kong makakita. Sumagot si Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa pananampalataya mo. Gaya ng aking sinabi, ito ay isa sa tanda ng bautismo para maikalat ang kaharian ng Diyos ay ang pagpapagaling sa may sakit. Pinakita nung si Jesus nagmiministeryo, si Jesus nagpapagaling ng may sakit. Pastor, si Jesus yun. Kapatid, sino ba ang nananahan sa puso mo? Si Jesus. Di po ba? Si Jesus. Kaya si Jesus na nananahan sa buhay mo, sa puso mo, nagmamanifest sa buhay ng taong tumanggap kay Jesus. Yung ugali ni Jesus, nagiging ugali ng taong tumanggap kay Jesus. Yung kapangyarihan ni Jesus para kay Satanas, nagiging authority mo na rin para kay Satanas. Natatanggihan mo ang tukso dahil yun kay Jesus. Ngayon, yung gawa ni Jesus, magpagaling ng may karamdaman, binibigay sa mga taong tumanggap sa Kanya. Kaya sabi niya, kumuha kayo ng langis, ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa ulo ng may sakit at sila ay gagaling. Gamitin nyo yung pangalan ni Jesus. Kaya pansin ninyo, kapag nagpe-pray tayo sa may sakit, sinasabi ba natin sa pangalan ni Pastor Romel, gumaling ka? Hindi. Hindi gagaling yan dahil walang authority yung pangalan natin sa sakit. Kanino daw? Gamitin natin yung pangalan ni Jesus. In Jesus' name, gagaling ka. Dito nakita narinig ng bulak. Sino dumaraan? Si Jesus. Agad-agad sumigaw siya Anak ni David, anak ni David. Nakuha niya ang pansin, dali niyo dito. Ano ibig mo? Ano ibig mong gawin ko sa iyo? Gusto ko pong makakita.
Sabi ni Jesus, according to your faith, it will be done. Anong pananampalataya mo, siyang magaganap. Kapatid, sabi ko nga, pinakita ni Jesus, yung ginawa niya dito sa lupa, binibigay rin naman niya sa mga mananampalataya. Amen? Tutuloy nga natin para sa advance, tama ba yun? Advance ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kailangan makikita sa buhay ng mga mananampalataya na tayo ay mga taong nabago na. Wala na, daig mo si Satanas kahit anong tukso. At pangalawa nun, signs and wonders. Ulitin ko, signs and wonders. Mamamangha ang mga tao. Bakit? Ginagamit ka ng Panginoon upang yung may karamdaman gumaling. Praise God. Kaya pag may gumaling dahil pinag-pray mo, huwag mo sasabihin, kaya yung gumaling dahil pinag-pray ko. Hindi dahil sa'yo yan. Mayroon nagpatuto, kaya yung gumaling dahil pinag-pray ko siya. Kapatid, hindi dahil sa atin, kaya siya gumaling. Dahil kay Jesus, kaya siya gumagaling. Ginagamit lang niya ang mananampalataya. Amen? Diba? Gusto niyo ng kapangyarihan. Di po ba? Panginoon, gusto ko po yung may karamdaman, pag pinatong ko yung kamay ko, gagaling. Kapatid, kapag pinagkaloob ng Panginoon yon, huwag kang hihinging bayad. Hindi ikaw nagpapagaling, ha? Ang Panginoon. Alam ninyo, nung panahon ng 70s, 80s, nakikita yung signs and wonders sa mga simbahan. Alam nyo ba ngayon, lumalabnaw? Bihira na yung gumagaling pag pinag-pray. Bakit? Bakit kaya? Baka namang kulang na sa bautismo, kapunuan ng banal na Espiritu, ang simbahan. Dati kapag ka tumayo, awitan pa lang, napupuspos na ang tao. Dati, kapag pinatong ng kamay sa may sakit, kumakaling. Ba't ngayon hindi na? Hindi na ba pinapractice yung kapunuan, kapuspusan ng Espiritu Santo, yung kapangyarihan, yung dunamis, nawawala na, kaya wala ng power, wala ng kapangyarihan? Bakit? Kasi kulang na ang mananampalataya. Saan? Lord, punuin mo ko ng kapangyarihan mo upang magamit mo ko sa pagpapangaral ng salita mo. Di po ba? Ilan dito ang naministeryohan dahil may sakit sila, gumaling sila. Na ipatong sa kanila ng mga mananampalataya ang kamay, gumaling sila. Nakakita nga ako gumaling talaga baldado. Opo, baldado. Binabalikan namin. Sabi niya, Pastor, gumaling lang ako. Maglilingkod ako sa Panginoon. Kada Webes, pinupuntahan namin, pinagpe-pray namin. Tapos isang araw, pinuntahan namin, wala na sa higaan. Wala na. Ano siya, instructor ng nung mga Zumba. Oh. Nabalda siya. Sabi niya, gumaling lang ako. Pagbalik namin, wala na. Magaling na siya. Pero yung pangako niya sa Panginoon, nawala. Nawala rin. Mahalaga ginamit ng mga mananampalataya. Hindi siya nagpa-doktor noon, pray lang ng pray. Kaya yung pangako niya sa Panginoon, gumaling lang ako, Pastor, pupunta ako sa church. Ay, hindi naman sa church ka pupunta, kay Jesus ka dapat bumalik Di po ba? Mga kapatid, noon. Ba't noon gumagaling? Ba't ngayon bihira na? Baka namang kulang. Baka namang kulang ng dunamis, power of God. Gusto nyo ba ng impact? Gusto nyo ba pag naroon kayo, alam nila, anak ka ng Diyos? Dahil sa gawa at salita. May authority. Maging si Satanas, suko sa iyo. Dahil kay Jesus. Dahil sa authority binigay ni Jesus.
Kapatid, gusto ba natin yon? Pailalim tayo araw-araw. Saan? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan natin, pray natin. Araw-araw, linggo-linggo, Lord, ibuhos mo sa aming bahay-sambahan yung kapunuan, kapuspusan ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kapangyarihan para mag-advance yung alin, yung kaharian mo dito sa lupa. Maihayag ang salita mo. Kapatid, mayroon tanda. Ano yung tanda? Suko si Satanas. Buhay na binago. Hindi ka nadaig ng tukso. Pangalawa, yung may sakit, gagaling. Gusto nyo ba nakakita kayo ng mga may sakit na gagaling? Amen. Walang imposible sa Diyos. Pag ninais natin gagawin ng Diyos, ang tanong, handa ba ang mga mananampalataya? Handa ba ang mga mananampalataya magministeryo? Sa totoo lang, hindi natin kayang humayo. Hindi natin kayang magministeryo. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para magawa natin yung mandato ng ating Panginoon. Ano yun? Go, preach the gospel. Pagkatapos nun, discipleship, baptism, tapos pagdidisipulo, pag-aalaga. Mga kapatid, gusto ba natin, nang dahil sa ministeryo natin, yung mga bakanting upuan, mauupuan dahil sa mga taong nasharean mo. Gusto mo ba? Pwede po bang magpapuno tayo sa banal na Espiritu? Pwede po ba yun? Yung salita natin may dating. May impact. Gusto niyo yun? Gusto niyo ba ng kapangyarihan? Tanong, gusto niyo ba ng kapangyarihan? Sino ba dito handang humayo? Atam nyo, ayaw nyo. Sino dito handang ipahayag ang salita ng Panginoon? Ayaw nyo nga. Sino dito handang humayo? Yung kanyang kapatid na hindi pa mananampalataya ni Kristo, maisasama niya kay Kristo. Di ba meron pa tayong mga mag-anak? Unahin muna natin mga mag-anak natin. Minsan kamag-anak nga natin, di natin madali. Alam nyo bakit? Kulang tayo ng kapangyarihan. Pero salamat na lang sa mga taong naghahangad ng kapangyarihan mula sa Diyos dahil gusto niyang magpagamit sa Panginoon, ibinibigay ng Panginoon ang kapangyarihan. Pinupuspos siya ng banal na Espiritu. Nawa mapuspos tayo ng banal na Espiritu para humayo tayo. Gawin nating alagad ng Diyos ang maraming tao. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Payag po ba kayo gamitin tayo ng Panginoon? Ulitin ko, payag po ba tayo na gamitin tayo ng Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ngayon punuin mo ako. Ibigay mo sa akin yan. Yan sinasabing dunamis, dynamo, power of God. Ibigay mo sa akin, Panginoon. Nasa gayon wala nang dating sa akin ng mga tukso. Maging buhay akong patotoo sa mga nakapaligid sa akin. At kapag merong may sakit, pinatong mo ang kamay, Panginoon, gagaling sila. Hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon. Gusto niyo po ba? Tayo po'y tumayo. Papuspos tayo sa banal na Espiritu. Pwede po ba yun? Sino dito nais ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Ulitin ko. Sino dito gusto ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu? Panginoon, punuin mo kami sa umagang ito. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, wala po kaming authority. Wala po kaming kapangyarihan kung wala ka sa buhay namin. Kung hindi kami puspos, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Kaya nga, minsan pa, Panginoon, ibig namin, Panginoon, pailalim, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Pagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, yung kapangyarihang sinasabi mo, Panginoon. Gaya ng naganap sa unang simbahan, Panginoon.
na sa kanilang pagsasalita, Panginoon, isang salita lamang ni Pedro, 3,000 ang tumanggap sa iyo, Panginoon. Isang salita, Panginoon. 3,000 agad, Panginoon, ang tumanggap. Panginoon, ganun din sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon. May kapangyarihan yung salita, Panginoon. Hindi walang dating, Panginoon, kundi may dating sa taong makakarinig, Panginoon, dahil may pahid ng banal mong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, punuin mo kami. Puspusin mo kami ng banal mong Espiritu.